Sabi mo sa katabi mo, kung wala kang katabi, nasaan ka? Amen. Praise God. No? Good evening po sa ating lahat. So, sino pong bago dito ngayon? Wala naman pong bago? Oh, glory to God. So, dahil wala pong bago, alam niyo na kung paano ako magturo. Medyo matagal ng konti. Mga 2 oras at kalahati. Amen? Glory to God. So tonight, I would like to encourage you sa itutuloy natin ang ating napag-aralan, of course, last week po, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. And we believe that the Bible is the final authority in our lives. Amen? Who still remember what we have learned last week? Can I see your hands? 4 lang. Amen. Can I see the hands of people who understand and na-reveal sa kanyang salita ng Panginoon last week? Can I see your hands? Amen. So we will continue to learn the Word of God through Christ our Lord. Amen. So nabanggit ko po that every time na tayo po ay magpipreach o maririnig natin ang salita ng Panginoon, there are always 3 gospels that you will hear. The first one is the different gospel. The second one is the perverted gospel. And the third one is the true gospel. Always look for a true gospel. Because the true gospel, as Jesus said, amen, you should know the truth and the truth will set you free. So nothing can free us from any bondage or any kind of things sa buhay po natin na kung saan tayo po ay nakabilanggo. Wala po magpapalaya sa atin kundi ang salita ng katotohanan. So the truth will set us free. Amen? But ang sabi, you should know the truth. Amen? So pag nalaman mo ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa iyo. Tanungin mo ang katabi mo, nalaman mo na ba ang katotohanan? Amen? Praise God. So ang katotohanan po na ito, hindi po ibig sabihin na yung mga bagay na kung saan, yun ang pinaniniwalaan mo, yun lang ang katotohanan. Ang sinasabi natin katotohanan dito ay sa pamumuhay natin, bilang isang Kristiyano na kung saan ba tayo ngayon na nabubuhay? Before the cross or after the cross? Yan po yung lagi. Saan po? After the cross. So itry nyo po na nasa UAE kayo ngayon at ipamuhay nyo yung buhay nyo sa Pilipinas. Sige nga, tatawid ka lang kung saan-saan. Amen? Hindi pwede. Bakit? Mapapasama ka. Kasi wala ka doon sa Pilipinas, nandito ka sa UAE. So there are certain rules wherein, sabi nga po natin, the order has been changed at the cross. Amen? So kaya natin inaaral ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa kanyang tinapos na gawa, which is after the cross. So ano ba dapat ang kalagayan mo after the cross? Ano po ba ang kalagayan natin dapat? Ayan po, dapat wave. We are victorious every day in Christ. Amen? So sino po ang nakakaranas dito ng katagumpayan araw-araw? Alam mo yung may problema ka pa rin, pero talagang sa loob-loob mo, alam mo, panalo ka pa rin. Amen? Kasi bakit? Sa panahon na parang hindi mo pa nakikita yung mga bagay na pinapanalangin mo, you never give up. And you never surrender. Why? Because there is hope. And that's Christ that is in us. Amen po ba? That's why you always feel like hindi pa tapos ang laban. Amen? At ang laban na ito ay hindi sa akin. The battle belongs to God. Amen? So after the cross po, and before the cross, we should learn these things like, how do we really give the battle to God? Now, sa panahon po nila, there will be an instruction from the Lord, and they will comply with that instruction na kung saan sasabihin ng Panginoon, okay, sige, kayo ay makipaglaban doon, pero 300 lang ang dalhin mo na soldier. Don't you know the number 300 is the number of victory? Amen? Because in Gideon, alam niyo po si Gideon, from 10,000, naging 300 na lang. Amen? So para makita na hindi ito para sa biyaya. Hindi ito sa gawa ng tao, kundi sa biyaya ng Panginoon. So again, kaya po ang pangalan ng ating church ay Wave. Because this church live after the cross. Our faith is after the cross. Amen. Gaya po ng salita na kung saan nagsasabi, in Isaiah 54:17, kailangan po natin inaaral ang mga bagay na ito. Ang sabi po diyan, but no weapon that is formed
against you shall prosper. Amen? Nababasa niyo pa po ba? Inom lang po ako. But no weapon that is formed against you shall prosper. Imagine niyo po itong salitang ito. It's in the book of Isaiah, which is before the cross. Amen? And this promise is not happening yet at that time. This promise will happen only after the cross. Amen? Kaya yung mga pangako, kaya inaaral natin yung Old Covenant para makita mo ang katayuan mo ngayon in the New Covenant. Ang sabi niya, but no weapon that is formed against you shall prosper. Ano daw ang dapat natin kasing gawain? Every tongue, sabi natin every tongue, that shall rise against you in judgment, you shall show to be in the wrong. See, there is something where we live in now na kung saan ang dapat nating gawain. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, every tongue, every voice, every thoughts that shall rise against you, ano po sabi niya? You shall, show to be in the wrong. Refute them. Condemn those words. Don't accept them. Hello? This is what the Bible is telling us. Yes, there are no weapon that is formed against you and I shall prosper. Sinasabi ng Panginoon, walang, amen? Anumang kasangkapan, ang kaaway na sa iyo ay mananagumpay. Amen? At ang gagawin mo, bawat salita na itatapon sa iyo in judgment, you shall show them to be in the wrong. Patunayan mo na hindi tama ang sinasabi nila patungkol sa iyo. At ang sinasabi niya, mga tao na pinili niya. Mga tao na may relasyon sa Kanya. And in this time, ikaw at ako yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung may relasyon sa Panginoon. Amen? And every tongue that you, against you, the real you, the new you. Sino ba yung you na yon na ikaw? Is a new creation in Christ. Amen? Amen po ba? Sabi, this peace, yung this dyan means peace, righteousness, security, triumph over opposition is the heritage. Sabi nating heritage. Alam niyo po ba anong ibig sabihin ng heritage? Sa legacy, inheritance, birthright. Meron ka bang legacy na ninuno mo tapos ikaw nagtrabaho, hindi ikaw? Legacy yun eh. Amen? Meron bang inheritance na pinagpaguran mo? Wala din. Amen? Meron din bang birthright na ikaw ang pagkalabas mo, ikaw ang gumawa, birthright ko to? Hindi, wala. Tama po ba? Lahat ng bagay na yon nakaprepare bago ka palang isilang. Amen po ba? This is the grace of God sa buhay natin. Kaya sabi niya, this is the heritage. Meaning to say, this is the inheritance. Ano yung this na yon? Yung peace, righteousness, security, and triumph over opposition is your inheritance. Pag po, mana, tinatrabaho ba? Paano to? Ang sabi, yung righteousness, yung security, yung triumph over opposition, sa'yo na. Pero bakit minsan di natin nararanasan? Because we allow the enemy's lies to penetrate sa ating buhay. That's why every tongue that shall rise against you, again, yung you is the new creation that is in you. Amen? Sabihin mo, ako yon. Amen. So, birthright of the servants of the Lord. So, birthright daw ng mga naglilingkod sa Panginoon. Again, hindi tayo servant na master and servant. We already know that, right? If you are a child of God, God is your father because you are a child. Am I correct? So, paano? Pero ang isang anak na mayroong pag-ibig sa kanyang ama, ano pong ginagawa niya? Nagsiserve sa kanyang magulang. Without even telling them na pagsilbihan mo ko, anak. Tama? Sino po andito ang hindi naging anak?
Lahat po tayo naging anak. Pag nakita mo may pangangailangan ng yung tatay o ang yung nanay may ginagawa, ano pong ginagawa natin? Bahala ka na dyan, nay. Hindi, di ba? Minsan, tutulungan mo si nanay. You're serving your nanay and tatay, but not because you're a servant. Amen? But because you are a son, amen? You're serving God with a mindset of a son. With a mindset that you belong to the family of God. Ngayon, yung ganong klaseng paniniwala, hindi yan magko-contradict sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yes, we're still serving God, but we're not serving Him as a master and a servant. That's why Jesus Himself says, di ba ang sabi niya, I will no longer call you servant. Tama po ba? Dahil hindi nyo alam ang business ng inyong master. From now on, I will call you a friend. Sinabi po ba niya yon sa kanyang mga alagad? Amen. So there's change that's happening. That's why kung hindi natin tatanggapin yon at nasa UAE ka, pilit mong pinamumuhay kung ano yung nasa Pilipinas, it would be difficult for you. That's why sometimes you feel so different. Amen? Hallelujah, praise God. Tuloy po natin. Sabi doon, of the servants of the Lord, those in whom the ideal servant of the Lord, capital S, is reproduced. Do we get it, church? Ito daw yung mga servant na kung saan pinroduce nung ideal servant which is capital S. And the only servant that belongs with the capital S is Jesus. You remember what Jesus says? I came not to be served, but to serve. And those who receive Jesus has been produced by Jesus. Nakukuha po ba natin? Because Jesus is in us. So kung nasa po ang Panginoon, nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang Spirit ng Panginoon, so meaning to say, we are reproduced after the kind of Jesus. Nakukuha niyo pa po ba? Nakukonect niyo pa? Ephesians 2:10. We are God's workmanship, created in Christ. Tama po ba? Naalala niyo pa yung verse na yon? May kausap po ba ako dito? Amen. Praise God. So para po umusad tayo. So yun po yung ideal servant of the Lord is reproduced. So tayo po yun, na bawat tumanggap sa Panginoong Yesus, sa kanyang tinapos na gawa, sa iyo tong pangako na to, that no weapon is formed against you that shall prosper. Amen? Hallelujah, praise God. This is the righteousness or the vindication which they obtain. Amen? From whom? From Him. From me, ang sabi ng Panginoon. This is that which I impart to them as their justification, says the Lord. All these things happen when Christ died on that cross. When we receive Jesus in our lives, this verse belongs to you. And the Bible says, ang sabi ng Panginoon, no word from me will ever fail. Amen? Amen. At sabi niya, every word that I will say will not return to me void. It will accomplish its purpose. Woo, thank you, Lord. Hallelujah. No sickness will prevail against my body in Jesus' name. Amen? No poverty will prevail in my family and my generation in Jesus' name. Hallelujah, praise God. Ito po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa ating buhay. So ito po dapat ang should be na ating nararanasan. After the cross, ito ang ating buhay. Pero kahit ito ang buhay mo after the cross, pilit kang bumabalik before the cross, hindi mo to ma-enjoy. Glory to God. 1 Thessalonians 1:3. Ito po yung sabi. Kukunin ko lang po ito, no? Ito yung ideal servant na ganun din po tayo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. We remember before our God and the Father, your work, sabihin natin work. Your work produced by faith. Hindi ka nag-work so you will have faith. You have faith and it produces works in you. Amen. Prompted
your labor prompted by love. So ang backbone ng lahat ng ating ginagawa, ang pag-awit natin dito, ang pagbibigay natin sa Panginoon, ang pag-commute ninyo, pag-spend nyo ng pera para makapunta kayo dito, we're doing it all because we love God. Amen. That's the backbone of our worship. Amen. Yun lang, wala nang iba. And eventually, all the promises of God ay dumarating po sa ating buhay. Because pangako sila eh. Ang pangako, hindi mo yung pinagtatrabauhan. Amen? Hinihintay mo lang yan na mangyari. Amen? And your endurance, inspired by hope. So ang pagtitiis natin, hindi tayo nagtitiis na dahil, alam mo yung gano'n na, wala na lang, tiisin ko na lang. Hindi. Dahil meron kang pag-asa. So kaya ka nakakapag-hope. Kaya ka nakakatiis. Amen? Our hope in our Lord Jesus Christ. So this is the ideal servant that produced by the ideal servant, Jesus, sa buhay po natin. Kaya nga, pag na kay Kristo tayo, all your work will be produced by faith. And your labor for the Lord always be prompted by love. Alam niyo pag ganoon po, dahil nandito tayo sa church, no? Dahil prompted ng love, walang isa dyan na hindi mo mamahalin. Believe me. Walang isa nino man sa atin na narito, tingnan yung paligid nyo, na hindi mo pwedeng, hindi maintindihan. Because you are prompted by love. Amen? Kailan pa po hindi nakaunawa ang pag-ibig? Tingin ko. Alam niyo po na nanonood kayo ng teleserye, di ba? Ang dami na niyang ginawa, naniloko na siya, pero dahil mahal na mahal niya. Amen? Nagagawa niyang patawarin. Why? Because of the love. Amen? Amen po ba? So kaya ganun po ang sinasabi sa atin. So paano yon? Sabi nga, no weapon formed against us shall prosper. Pero may mga tao na kung saan talagang iniinis naman talaga tayo eh. Amen? So sabi ng Bible, in Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood. Amen? But against the rulers. Amen. Sinong rulers po? Against the authorities. So hindi po yung ruler ng bansang ito, hindi rin yung mga authorities ng bansang ito. Saan daw po? Against the powers of this dark world. Amen. That's why the moment you confirm to the pattern of this world, amen, hindi mo na mamalayan na ang buhay mo instead na lumiwanag, dumidilim. Hello? Because the governing power of this world is the father of darkness. Amen. And against the spiritual forces of evil. Sabihin natin, spiritual forces. So could you imagine, kung ikaw ay mahina sa iyong spiritual na kalagayan, how would you be able to fight against those spiritual forces of evil? Amen? Sabi nga ng Panginoon, di ba, don't repay evil with evil. Amen? So kung gagawin natin yon, imaginein mo, binigyan ka ng katagumpayan ng Panginoon, pero babalik ka pa rin doon sa an eye for an eye and a tooth for a tooth. So anong mangyayari sa buhay mo? Amen? That's the thing that we need to learn about our new creation. Andiyan pa ba tayo? Are we learning? Amen. Nagiging maliwanag po ba? Nare-reveal po ba si Kristo sa inyong buhay? Amen. So we will focus on Christ's finished work. So the weapon of the enemy is lies. Tandaan niyo to. Hindi sakit at karamdaman ang weapon ng kaaway. Hindi rin yung pahihirapan ka ang weapon ng kaaway. Nothing happens that you did not allow. Unknowingly and knowingly. Minsan, hindi lang nating ma-admit. Bakit ganito ang buhay ko ngayon? Siguro ito yung gusto ni Lord. Go back kung ano nangyari. There was a decision in your life. Kaya ka nandyan. I'm not to bring condemnation. What I'm just saying is, let us straight our belief on these things. That,
kung sasabihin ko sa inyo to, baka magulat kayo. Do you know that you have, let's say, control sa buhay? I would say 80% you control your life, 20% sa Panginoon. But you have the control in your life. Tapos sisisihin natin ang Panginoon lagi. Lord, kasi ito yung gusto mo. No, you have control sa buhay mo, kapatid. Start taking responsibility. Amen? Amen? Ikaw ang merong higit na control sa iyong buhay. Ang tanong lang, kung sino ang kasama mo habang kinokontrol mo ang buhay mo. That's why when you conform to the pattern of this world, you don't even notice it that darkness is about to come. Amen. Bakit sinabi ko yun? Kasi hindi yan yung light. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, I am the light of the world. So it means when you're conforming to the pattern of this world, it's truly darkness. Pero hindi natin makita na dilim siya kaagad. But when we're going doon sa direction that we're not conforming to the pattern of this world, but we are being transformed by the renewing of our mind by the Word of God, unti-unti rin po yung liwanag, di ba? Pagpapunta ng darkness, hindi mo agad nakikita. Because there is a process along the way. That's why I'm telling you, you have much control of your life. So if you choose the light, huwag kang magmadali. Pangako niya yun eh. So hakbang-hakbang lang. Amen? So wag tayong maniwala sa daya ng kaaway. Ang tanging weapon lang ni Satanas ay kasinungalingan. Wala na. That's why I told you, the truth that you know will set you free. Because if you don't know the truth, how will you know the lies? Amen? Alam mo, sinabi ko sa inyo, hindi na pwedeng bisahan ang mga kapatid mo. Yes, yun. Totoo ba yun? Paano nyo malalaman totoo o hindi kung hindi nyo naman alam kung ano yung totoo? Amen po ba? But when we know the truth, we can always distinguish the lies. Amen? So yun po yung sabi sa atin, hindi yung flesh and blood. Hindi yung tao na parang gigil na gigil ka. Ito, isa pang revelation na ibibigay ko sa inyo. Alam niyo kung anong pinaka-importante sa Panginoon? Alam niyo kung ano? Ang tao. People ay napaka-importante sa Diyos. Bakit? Ang itinanim niya, ang kanyang anak. Tama po ba? Namatay ang Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin nun, He sown a seed, and that's Jesus. Mag-expect ba siya ng harvest na hindi kamukha ni Jesus? Siyempre hindi. Amen? Pag nagtanim ka ng mangga, expect mo mangga. Nagtanim ka ng mangga, tapos naghihintay ka kay Mito? Amen? Hindi. Mangga ang hinihintay natin. Nakuha niyo po ba? So that's why kung si Kristo ang naitanim na buto sa iyo, which is the Word of God, therefore, ikaw din ay kagaya ni Kristo. Amen? Ang hinarvest ng Panginoon, ikaw, we are the harvest of God. Importante ka sa Diyos. Tingnan mo ang katabi mo, importante yan sa Panginoon. So imaginein mo, kung importante yan sa Diyos at yan ang sinasaktan mo, yan ang pinapahirapan mo, di ba? Siya nahirapan, hindi yan ang kalaban mo. Ang kalaban mo, sabi niya, it's the idea of a life that is against the Word of God. Amen? Kaya minsan nagkakasakitan ang magkakaibigan dahil lang sa mga bagay na ito. Iba ang alam niyang katotohanan, iba ang alam na katotohanan ng isa. So pares na totoo. Amen? Sabi ko nga sa mag-asawa, walang nagtatalo, walang nananalo. Alam niyo, sa totoo lang, kapag kayo nag-uusap, walang panalo sa dalawa. Dahil kung ang sinundan niyo lang ay ang idea ni Kristo, parehas na kayo ay talo dahil wala namang tama sa inyo. Siya lang ang tama. So pagka tayo ay nagkasundo, kasi ako nagbigay, nagpatalo na lang. Wala pong talo sa mag-asawa. Walang ganoon. Amen? Don't use that word. Amen? Huwag niyong ilagay sa isip niyo yan dahil siya ang nasunod, siya ang nanalo. No, kasi nakita mo yung katotohanan. Hindi nanalo. Sino ang hindi nanalo? Ang kasinungalingan sa marriage ninyo.
Amen? Sa relasyon ninyo magkakaibigan. Andiyan pa ba tayo? So not against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In the heavenly realms, we are already seated with Christ and have every spiritual blessing. Di ba? Sabi niya in Ephesians 2, everything that you need to live a holy life, to live a godly life in this present age ay nasa iyo. That's why I'm telling you, you have much more control of your life. Amen? Glory to God. Nakakagulat po minsan, no? Anong pinasasabi ni Pastor? Parang hindi na sovereign si Lord. Sovereign si Lord. Ginawa nga niya lahat para sa atin eh. Now it's for us to decide. It's for us to decide. Still your free will. As if I will go back to the Garden of Eden, God is telling us right now, do not eat the forbidden fruit. Do not live in the life where I have, anong tawag doon? Delivered you. Huwag ka na mabuhay doon sa kung saan kita hinango. Amen? From darkness into His glorious light. So live in the light. Amen? Kung meron man sinasabi ang Diyos sa atin ngayon, yun ang sinasabi niya sa atin. Live in the life that I have given you. The new life in Christ. Amen? So ang kasinungalingan lang po, He's the father of lies. Kaya ito po ang binigay sa atin in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We demolish. Sabihin natin demolish. Nakakita po ba kayo na nagdi-demolish na, ito muna, tapos gamit pako at saka martilyo? Hindi. Amen? Pag sinabi na nating demolition, alam natin may force yun. Alam natin may power yon. Tama po ba? O nag-demolish sila, anong ginawa nila? Ginanyan nila sa baba. Sinilsil muna nila ng pako. Hindi ganoon. Hindi gentle ang word na ito. So kung gigil na gigil ka, dito mo gamitin. Dito mo i-release. Amen? Unleash yung gigil mo. Huwag sa tao. I-unleash ang gigil mo sa daya ng kaaway. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So ang sabi po natin kanina, if we will just go back in Isaiah chapter 54, ang sabi niya, and every tongue that shall rise against you in judgment, you shall show to be in the wrong. Without the finished work of our Lord Jesus Christ, there is no power. Even sa mga salita na sasalitain natin, because it's just coming from us. But when we have the Holy Spirit who lives in us, these words that I'm telling you right now, it's not merely coming from me. Amen? It's coming from the Holy Spirit that is in me. And the Holy Spirit that is in you, agreeing, oh yeah, oh yeah. Yeah, Bonel. Amen. Amen. So ang sabi niya dito, every tongue. Sabihin natin ulit, every tongue. Let's go back in 2 Corinthians 10:5. So we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Amen. Anything, any thoughts, any words na alam mo na hindi yun ang katotohanan ng pagkakakilala mo sa Panginoon, do not allow it in your life. You demolish it. Amen. Pastor, hindi ko naman po pinakikinggan, naririnig ko lang. I know. Diba sinasabi na, ikaw bantot. Diba? Huwag mong pakinggan. Hindi ko nang pagkikinggan, naririnig ko lang. Amen? So hindi natin maiiwasan na marinig natin ang mga salitang yan from the enemy. Because you are the target. You and I are the target of the enemy. He cannot win over our God. The best way na saktan niya ang Panginoon is through us. Nakakita na kayo ng mga Korean novela?
Amen? O mga teleserye. Pag hindi niya kaya, di ba? Hindi natin kayang talunin. Dapat, para masaktan natin siya, itong tao na to, saktan natin. Dahil mahal na mahal niya. Tama? Amen po ba? Glory to God. So ang sabi niya, huwag natin tanggapin. At sa hindi natin, paano natin hindi tatanggapin? Hindi lang yung nagsasalita, wala na mangyayari sa buhay mo, iilag ka? Hindi ganoon. Saluhin mo, bring it to captive, and amen, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Papaliwanag ko po, ang sabi, mataas ang ang sugar mo, magkaka-diabetes ka. Totoo yun, nakita. Tama po ba? But those words are not in line with what God has done in our life. Huwag mo naman sabihin sinungaling ka, sasabihin mo sa doktor. Hindi, di ba? Those words are trying to use by the enemy for you to conform. Amen? Just release the power of the word that is in you. Tell, Lord, ito man ang sinabi nila, I still believe. With your power that is in me, all the cells of my body will now working in line with your word. At yung pinapaniwalaan mo yon, pag may nararamdaman ka, confess mo, Lord, I thank you. I thank you, O God, hindi sa akin ito. Hindi ko diabetes to. Hindi ko ulcer to. Hindi ko arthritis to. Wala sa akin. Not in my house, Lord. Huwag mong tanggapin. These are simple things na sasabihin natin minsan, grabe naman. No? I'm telling you, walang milagro na kaya mong arukin. Walang miracle na kaya mong i-explain. Amen? And the Word of God is truly working to give miracles sa buhay natin. Amen po ba? Ang sinabi nila, sabi, wala ka natapos kasi wala na mangyayari sa buhay mo. Hindi ito ang sinabi mo, Lord. Hindi ito ang sinabi mo sa iyong salita, Lord. Maaring meron akong pagkakamali in the past, kaya ako nagkaganto. But I thank you, God, you're not using them against me. Your word says, ano sabi? I wish above all that you prosper. Be in good health, even your soul prosper. Walang kulang doon. Shalom. Amen? So declare the word. That's how we are taking our inheritance. Andiyan pa ba tayo? Amen? So, sasabihin ko sa inyo, magugulat na lang kayo, maging kayo, hindi kayo makapaniwala. Totoo, no? Ganun ang nangyari. Pinapanalangin ko lang ang asawa ko na mabago, binago ako ni Lord. Amen? Lord, baguhin mo ang asawa ko, Lord. Baguhin mo siya, ikaw ang unang nabago. Amen? Dahil sa pagbabago na nangyari sa'yo, nabago ang asawa mo. Amen? Lord, hindi nabago. Nagbago. Ay, paano ba yung word? Baka nabago, nag-iba, hindi gano'n, nabago. Binago. Banago. Yan. Amen? So, may mga bagay po sa buhay natin na minsan, ito yung punot dulo. Di nyo lang napapansin. Galit na galit ka. Akala mo siyang kaaway mo. Sinagot mo. Tama po ba? Ano nangyari? Nagkasakitan kayo. Tapos sasabihin natin. Tapos, tingnan mo, mag-aaway kayo, magbabati rin naman. Gusto niyo pa magkasakitan. Ako, lagi ko sinasabi kay Michelle na, wala tayong mag-away. Kasi magbabati din tayo eh. Sayang lang, yung mga oras na lilipas na, nakaganong ka lang. Sayang lang. Okay, I've learned my lesson. I'm truly sorry. Di ko na uulitin. Di ba? Ganun, di ba? Sincere ka. So, anong gusto mong gawin ko? Sumayaw ako? Sasayaw ako. Bagay na kung saan, hindi pinag-aaksayan ng panahon. Amen? The more you're taking it sa iyong buhay ng matagal, the more it becomes your reality. And when it becomes your reality, pinapaniwalaan mo na talaga. At yung bagay na spiritual na hindi mo nakikita, sinungalingan mo na. Hindi naman totoo yung sinabi ni Lord. Bakit masakit pa rin yung dito ko? Hindi naman totoo ang sinabi ni Lord. Amen?
Ngayon si Lord pa sinungaling. Whatever God says, it's true. Claim your healing. Boldly, I'm telling you. No one can do it. I cannot do it for you. Amen. Kayo lang ang makakagawa nun sa inyong mga sarili. Lord, I thank you. I'm whole. Amen. Nothing missing. Amen. Praise God. So ang sabi po dyan, ang kaaway, ang kanyang tanging weapon ay kasinungalingan. Glory to God. So bawat kasinungalingan, yun ang sinasabi natin, we take captive every thought. Ibig sabihin nun, hinuhuli natin sila at dinadala natin sila in obedience sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesukristo. If it's not in line with His Word, pag na-distinguish mo yon, huwag mong tatanggapin. Amen? Sabihin mo na, Lord, hindi ito ang pangako mo. Pangako mo, Lord, panaganahin mo ko eh. Ang pangako mo, Lord, hindi mo ko iiwan at pababayaan. Sinasabi nila, nag-iisa ako, hindi totoo yun, Lord. Hindi mo ko iniwan kailanman. Habang umiiyak ka, sinasabi mo yon. Kahit yan pa, nararamdaman mo ngayon, yung salita at katotohanan ng kanyang salita, hindi pa rin nagbago. Hindi mo lang makita kasi nandun ka sa conforme ng mundo. Kasi madilim doon. Amen? Any thoughts that are not in line with what Christ has already proclaimed about us, we should not come into agreement. Never. Never ka mag-a-agree doon. Lalo na dito sa atin, sa bansang ito, na pag sinabi, no, ang bobo-bobo mo. Buti na lang sinungaling yung nagsabi. So, ibig sabihin, hindi ako bobo. Matalino ako. Amen? Ang pangit-pangit mo, sabi niya gano'n, akala niya, hindi lang siya nananalamin. Amen? Praise God. No? Ginagawa ko lang pong joke to make it light. But I know you can always see sa mga experience niyo sa buhay na nangyayari to sa inyo. Tama po ba? Sa metro lang, o papasok ka pa lang sa trabaho, na nakikita mo na, parang nasa metro ka pa lang, nakikita mo na yung mukha ng mga ayaw mong makita. No? Mga ganoon. No? So, palitan nyo na yung attitude na yun. You should be happy. No matter what is going on sa inyo po mga kumpanya, let us do ourselves a favor. Amen? Maging masaya ka. Paano ka magiging masaya? Ano? Ano po? Take captive every thought. Thought pa lang yon, kaisipan pa lang yan, to make it obedient to Christ. Amen? So paano natin gagawin yon na hindi in line sa ginawa po ng Panginoon? Nailagay nyo pa dyan yung nilagay ko sa after the cross, ito po yung nangyari. Lilitaw ba dyan? Nababasa nyo ba? Ang sabi dito, Jesus was punished, Jesus was wounded, dito po before the cross. Jesus was made sin with our sinfulness. Jesus died our death. Jesus endured our poverty. Jesus bore our shame. Jesus endured rejection. Jesus was made a curse. Totoo lahat ito. At ito yung katayuan natin before the cross. Napilit binabalik ng kaaway. O kaya ganyan ang buhay mo. Kasi ito ganyan ang pinaggagawa mo noon. Amen? That's curse na inalalagay niya sa iyong kaisipan at puso. Ano pa sasabihin niya sa atin? O nakakahiya naman kasi galing ka sa ganyan pamilya. Amen? Lahat yan. Jesus died. Jesus was made sin. He didn't sin. He was made sin. Amen? Hindi siya nagkasala. Siya ay naging kasalanan para sa atin. How come? Paano nangyari yon? When He is on the cross, every single sin of the world, nasa Kanya. Every single sin. Your sin in the past, your sin right now, and your sin in the future. Every single sin has already been paid. Kaya pag sinabi ng kaaway sa iyo, nagkasala ka na naman, pupunta ka ng impyerno, bayad to Bayad ito. Amen?
Amen. Sa mga bagay po, Jesus was punished. Ano po ang ginawa niya sa atin? After the cross, siya namatay that we might be forgiven. Siya ang naparusahan, so tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Jesus was wounded. So bakit? Para tayo magkaroon ng kagalingan. Amen? Siya po ay naging kasalanan dahil sa ating mga kasalanan, para saan? So tayo ay maging katwiran na ibinigay ang kanyang katwiran sa atin. So kaya nga yung righteousness, kung napanood nyo po yung reels, hindi yan sa gawa natin. Ang standing natin sa Panginoon, ang right standing natin, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa ibinigay niya sa atin na katwiran. No, sa pagkaalam mo yon sa iyong puso at damdamin, every time na lalapit ka sa Panginoon, you are very confident that He will hear your prayer. Bakit ko sinabi yon? See, if in case na hindi ka sigurado, ano nangyayari sa isip mo? You're doubting, right? Ano sabi ng Bible? Those who ask, they are never receiving it. Why? Because they have a second thought. Amen? Ang sabi niya, that man na nagwi-wave sa kanyang faith, ano sabi niya? Don't expect anything. So nasa salita pa rin ba ng Panginoon kung bakit minsan hindi natin nararanasan ang dapat nating maranasan? Amen. Kasi sabi ng kanyang salita, sino man ang tao na nagdadalawang isip, hindi siya makakatanggap. Amen? Amen po ba? Jesus died our death that we might receive His life. Siya ay namatay, hindi lang para tayo ay mabuhay, kundi magkaroon tayo ng kanyang buhay. Ang buhay na meron ka at ako ngayon, hindi lang basta buhay yan. Napakamahal ng buhay na yan. Ang pinambayad dyan ay hindi mo kayang bayaran. Walang katumbas. Yan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ano pa po? That we might share His abundance. So, yung poverty natin ay Kanya pong pinagtiisan upang sa ganon tayo ay makiisa sa Kanyang abundance. That we might share His glory. Imagine mo yun, shame, no? Tapos glory. Amen? Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. That we might have His acceptance with the Father. Siya po ang na-reject. In-endure niya yung rejection. Sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? He was rejected for the first time, not only by the people around him, but also by his Father. Amen? He was rejected so we can be accepted sa ating Ama. Amen? Imaginein mo na lang, ang lahat ng posisyon mo ngayon after the cross. At pilit tayong bumabalik doon. O, nagkamali ako. Ako munang gagawa nito. Lord, hampasin mo ako ng wag masyadong malakas. Konti lang, Lord. Hindi ko kaya. Hindi ka noon. Amen? That's perverted gospel. Hallelujah. Nakita po natin ang posisyon natin sa Panginoon? That's why I'm telling you, you have much more control of what's going in or going on sa inyo pong buhay. Kung gusto mo maging masaya mamaya, kaya mo. Amen? Kung gusto mo naman maglungkot-lungkutan, yung parang manok na talunan, no? Pwede rin. Amen? Pwede kang, alam mo yan, na kung gusto mong isipin yung mga bagay na hindi mainam sa buhay mo, pwede rin. Tapos, gusto mo namang isipin yung mga bagay na, Lord, puno ako ng pag-asa. Pwede rin. So, sino pong gagawa nun? Ako po ba para sa inyo? Sino pong gagawa nun? Sino po? Kayo ang gagawa nun sa bawat sarili natin. Tingnan mo ang partner mo, hindi niya kayang gawin para sa iyo yon. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang magdideklara. Ikaw ang gagawa ng mga bagay na ito. At ikaw ang unang mababago. Ikaw ang unang kukonforme. At ikaw ang magiging halimbawa. Amen? Glory to God. Kaya nga po, in Deuteronomy chapter 30, verse 19, ang sabi ng Panginoon, I call heaven and earth. Imaginein mo ang witness. Pag sinabi niyang, I call heaven and earth, ang witness niya ay ang langit at ang mundo. Amen? Could you imagine? Hindi lang tao, so ang laman ng langit at ang laman ng lupa.
witness. Amen? Earth, to witness this day against you, that I have set before you life and death. In the Garden of Eden, there is life and there is death. Tama po ba? Ba't ganun si Lord? Bakit kasi nilagay pa niya? Napag-aralan na po natin to. Ba't inilagay pa kasi niya sa Garden of Eden yung death, tapos pwede namang puro life? You know, God wants you to love Him willfully. God wants you to love Him intentionally, decisively sa iyong buhay. Hindi lang dahil yung nakukuha natin sa Kanya, "O Lord, mamahalin kita." Alam mo anong gusto ng Panginoon? Hindi sa mga bagay na natanggap mo. Gusto ng Diyos, mahalin mo siya dahil nakikita mo na wala siyang katulad, na walang hihigit at walang makakapantay sa Kanya. Gusto niya, mahalin mo siya bilang isang manlilikha mo. Hindi lang provider mo. Hindi lang Savior mo. Amen. Kaya wala pang kasalanan noon, binigay na niya ang free will. Dahil yun ang gusto niya. Makita nila that He is a sovereign and loving God. Amen. So kaya po dito, ang sabi ng Panginoon, I set before you life and death. Amen. The blessings and the curses. So kung dalawa po yan, di ba? Merong life, merong death. At merong curse, merong blessing, merong curse. Tapos ang sabi pa ng Panginoon, therefore, suggest ako kung pwede, parang ganun, no? Kung ako sa'yo, yun, kung babaguhin ko lang po yung no? Iaano ko lang sa ating salita. Ngayon, binibigay ko sa'yo kamatayan at buhay. Amen? Pagpapala at ano yung curse sa Tagalog? Sumpa. Ngayon, siyempre, ikaw ang pipili. Kung ako sa'yo, piliin mo ang buhay. Bakit? Sinabi na niya ang benefit. That you and your descendants may live. That's why the decision you make in your life, when you receive Jesus in your life, simula pa lang yan. Ang decision mo ngayon, affected ang generation mo. Amen. Affected ang mga susunod na henerasyon mo. Amen. Kaya nga, di ba nasabi ko, the Bible should be preached. Tama po ba? So nalalaman natin sa Panginoon, kailangan nating ituro sa ating mga henerasyon. Amen? So therefore, choose life. Amen? So gusto nyo bang piliin ang buhay o ang kamatayan? Ang sumpa o ang pagpapala? Ano po ang gusto nyo piliin? Pero sino po ang pipili? Ang Diyos ba para sa atin? Ba't ayaw nyo sumagot? Children, sino po ang pipili? Ang Diyos ba ang pipili para sa atin? Hindi nyo kasi magugustuhan pag ang Diyos lagi ang pipili. Kasi minsan iba ang gusto mo. Amen? Sabi ni Lord, hindi naman masama, no? Yung gusto natin. Sabi, Lord, gusto ko ng gusto ko muna, Lord, ng, let's say, pork chop. Ang sabi ni Lord, wag na yan. Bigyan kita ng lechon. Imaginin mo kung si Lord ang lagi ang nasusunod, hindi mo na magagawa ang gusto mo. Grabe naman si Lord, ang pinagkaiba ng pork chop at lechon. Gusto kong tikman to. Pinilit niya ang lechon. Ayaw natin. Tama po ba? Though God wants the best for us, but He respect kung ano man yung gusto natin. Amen? May enjoy mo ba ang buhay na kung saan kontrolado ka? Sige nga, sino nag-enjoy dito na gagalaw lang siya? Akbang, o saan ka pupunta? Akbang na naman, nagugas ka na ng plato? Makbang na naman, o nag-review ka na? Makbang na naman, o ginawa, parang lagi may CCTV. Ayaw natin yun. Amen? Ang boss mo, may pinapagawa, tapos na yan, o diyan ka pa lang, hindi pa tapos yan, o dito ka na boss, upo ka na. Amen? Ayaw natin yun. Amen? Could you imagine na minsan nasasabi natin sa Panginoon, bakit kasi Lord, bakit kasi Lord? Yun ang purpose ni Lord. How can you enjoy your life
that is being controlled. That's why I'm telling you, have control of your life. And God really respect that. But God wants you to learn. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Amen? Andiyan pa ba tayo? So choose life. You know, ang buhay, paano natin pinipili ngayon? Pagkatapos nating piliin si Kristo sa ating pong buhay, pinipili pa rin natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon. Paano? In every word na lumalabas sa ating bibig. In every thought na meron sa ating kaisipan. What are you choosing? Are you choosing life or are you choosing death? Are you choosing the light or choosing the darkness? Are you choosing the blessing or choosing the cursing? Are you choosing to live the life that God gave you, which is after the cross, or you still want to live before the cross? It's your decision to make. That's why in Proverbs 18:21, ito na lang po ang kinuha ko. Sabi, death and life are in the power of the tongue. Amen. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Tingnan mo ang dila ng katabi mo. Wala naman nakasulat, di ba? Ang liit lang yan. Pero alam mo ba, gaya yan ng isang, yung sa ship merong pag ganun sa harapan ng ship, ang liit lang nun, tama po ba? Pero kung saan, ang tawag doon, ilalagay ang direction nun, doon pupunta ang ship na napakalaki. Amen? Ang dila, kung ano lumalabas, yan ang direction ng iyong buhay. Kaya pag sinabi mong, tamad-tamad ko ngayong araw na ito, napansin mo, hanggang hapon, tamad ka. Hindi, napansin niyo po ba yon? Pero pagkaagising mo sa umaga, lahat hindi masaya, di ba? Ang saya-saya mo, all right. Tapos lahat nakaganon lahat sa'yo, no? Pero ikaw masaya pa rin. Hindi ka nagpapa-apekto. Amen? Dahil sinasabi mo sa Panginoon, today is the day that you have made, Lord. I will choose to rejoice and be glad. Amen? So you're taking every thought into captive and bring them into the obedient in Christ. Amen? Ganun po natin ginagawa. So, ang buhay po natin, hindi lang ito yung mga masasamang mga salita na sinasabi natin, that's obvious. Amen? Yung sinabi mo lang na, ganyan talaga eh. Ganyan lang talaga ang buhay. Siguro hindi para sa'yo. Paano mo nasabi? Dahil nangyayari na sa buhay niya, sinasabi mo ngayon sa kanya, hindi para sa kanya. Tinanong mo ba, ano ang sinabi ni Lord para sa kanya? That's why minsan hindi ako maintindihan ng iba. Hindi ko sinasabi na ganyan talaga. No. I will never say that. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ba nagkaganyan? Yan ba ang gusto ni Lord sa buhay mo? Kung hindi, huwag mong tanggapin. Hindi, ganito lang talaga siguro mangyayari. Hindi, may control ka nga. Ang kulit mo. May control ka. Amen? Hindi mo lang naiintindihan, Pastor. Talagang hindi ko naiintindihan. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit ganon ang action ng mga ibang Kristiyano na kung saan parang ito na lang ang katotohanan ang nangyayari sa kanilang buhay at wala ng Diyos na mas higit. Hindi ko talaga maintindihan yun. Every Saturday, nandito tayo. Every Tuesday, every Wednesday, every Thursday, inaaral natin ang kanyang salita. And then, all of a sudden, sasabihin mo, ganito talaga sa gusto. Ba't mo nasabi? Amen? Paano mo nasabi? Amen? Glory to God. So, every time we choose to speak Jesus' finished work sa buhay natin, that's the time we are choosing life. Every time we speak the finished work of our Lord Jesus Christ sa buhay natin, that's the time we speak yung life or we're choosing the life that Jesus gave us. So ano po yung life na yun na ibinigay sa atin ng Panginoon in John 10:10? Very familiar scripture. Amen? Ito ba nararanasan mo? Kung hindi, tingnan mo ang sarili mo. Baka nabubuhay ka na naman before the cross. Because the life that you should have is the life in abundance.
Sabi ng Panginoon, the thief comes only to steal, or in order to steal, kill, and destroy. I came. Sabi natin, I came. Si Jesus yon. That they may have and enjoy life. So pag hindi mo na-enjoy ang buhay Kristiyano, oops, kiriups, may mali. Nabubuhay ka pa rin doon. Hindi dito sa lugar na kung saan ka dinala ng Panginoon. Kaya maraming nahihirapan sa pagiging Kristiyano. Makakalabas pa naman ako dyan, no? Amen? Kaya maraming nahihirapan because of this thing. They are on the wrong side of the cross. Amen? I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Ano napansin nyo doon? Abundance to the full till it overflows. So the life that we have, it keeps going. It never stops. So kaya sa buhay Kristiyano natin, parang wala si Lord sa buhay ko ngayon. It stopped. Then you're expecting to the full till it overflows? I don't think so. No. Kung gusto mo to the full till it overflows, the life that you have in Christ should not stop. It should live in every situation, in every aspect of your life. Sa inyong love life, dapat nandun si Kristo. Amen? Sa inyong finances, dapat nandun si Kristo. Amen? Sa inyong pangangalaga, sa inyong asawa, dapat nandun si Kristo. Sa inyong trabaho, dapat nandun din si Kristo. Imaginein mo, pinagalitan ka lang, hayaan mong matigil ang buhay mo kay Kristo? No. Don't accept it. Don't tolerate it. But again, it's not against flesh and blood. It's the evil forces, meaning there is a force na naghudyat sa kanila upang gawin nila yon. So hindi yung tao, yung idea. Amen? Amen. That's why mag-enjoy tayo sa buhay Kristiyano when we learn living after the cross. Amen? That's why in Exodus 14:14, this is what the Lord says. The Lord will fight for you. Tingnan mo ang katabi mo. Kung alam mo na Kristiyano yan at nakikipaglaban ng Panginoon para sa Kanya, don't you dare kalabanin yan. Hindi ka mananalo. Amen? Because the Lord is fighting for that person. Amen? Ano sabi niya? And you shall hold your peace. Amen? You shall hold your peace. Sino ang hahawak at panghahawakan ng kapayapaan na yon? Ang Diyos ba? Hindi. Siya ang makikipaglaban sa iyo, pero responsibilidad mo na panghawakan ng kapayapaan. Don't ever throw it. Amen? Don't let the enemy steal it. Amen? Your peace and remain at rest. Woo! Napakasarap nun. I can imagine a battle wherein nandun lang ako sa likod ng Panginoon. Can you imagine a battle na nandun ka lang sa likod ni Lord? Amen? He's fighting for you. Pero pastor, bakit nararamdaman ko ang battle? Because you are in the battle. But you are not the one fighting for that battle. Amen? Pwede bang tawagin dito si Ivan at si Jan? Dito na po tayo magtatapos. Pagdating nila dito, alis na tayo. Amen? Yan. So, yung medyo manipis lang. Yung medyo manipis lang. si CJ yan. Yan. So, sino pong gusto yung gawin natin na forces of evil? Ano lang, illustration lang. Forces of evil. Ito naman si Lord, no? Na dito ka sa likod ni Jan. Yan. Diyan ka sa likod ni Jan. Yan. Okay? So, every time,
let's say, ito yung ground, sige, hawak ka kay dyan. Yung sweet kayo. Yan. Yan, so hawak ka kay dyan. So ito po yung nangyayari in the spiritual realm. Ito totoo itong nangyayari sa spiritual realm. This is how we fight our battle. The battle do not belong to us, but we are in the field of that battle. Amen. We are in the battlefield. Amen. Kasama tayo doon, pero hindi tayo ang nakikipaglaban. Lahat na napag-aralan natin, ito sana ang makita ninyo. Let's say, ito yung kasinungalingan. Pangit naman. Ang pangit naman na example lang naman po. No, example lang. For the sake of the gospel. Amen. So let's say, gusto mong atakihin si CJ. Let's say, si CJ, no? Ako na lang yata. Atakihin mo si CJ. Let's say, yung parang ano kayo, yan, sige, kunyari. Yan. So, ang gagawin, kung si CJ ay hindi belong sa kanyang battle, sinong ihaharap niya? Iharap mo si Jan. Yan ang iharap si Jan. So, ikaw, ikot na naman. Ikot, sige, talagang habulin mo. Sige, yung ikaw dyan, yan, ikaw, yan. Ganyan ang nangyayari sa buhay. Sige, para naman mga babae kayo. Grabe. Kung makakilos kayo, napaka-inhin ninyo. Ayusin nyo nga. Amen? Sige, isa pa. Sige, yan. Yan. Amen, praise God. So, salamat. So, I hope you get that illustration, kapatid. Sa buhay natin, that's how we fight our battle. Hindi natin hinaharap na sinasabi natin, Lord, nasa likod kita, malakas ako, Lord. Hindi. Lord, ikaw. Ikaw ang nasa harapan ko, Panginoon. Ikaw ang makikipaglaban sa akin, hindi ako. Anong gagawin lang ni CJ? Nandun lang, nakarest. Gusto ko nga sana, nakaganon pa si CJ. Kasi si Lord, every time there's the attack of the enemy, at alam natin ang salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, we will remain at rest. And the peace of God will transcend all understanding. And it will rule our heart. And our heart will say, I will not accept those rejection. I will not accept those bad words sa buhay ko. And thank you, Lord, you're fighting for me. Amen? Amen po ba? So thanks to Jesus, the one who already won the battle for us. Amen? Salamat sa Panginoon who won the battle for us and protected our position in Him as a victor. Siya ang pumuprotekta sa posisyon natin na ibinigay niya sa buhay natin, that we will remain victorious. Siguro, sabi ko nga sa Panginoon, every preaching na aking pinipreach, when I'm trying to examine them, nasabi ko, Lord, bakit laging ganun papunta ang preaching na yan? Actually, ang WAVE, it's not an acronym. It's really the name of the church na nagaling yan sa Australia. Pero sabi ko, hindi pwedeng wala siya. Ano yung WAVE? WAVE lang. So God gave me this to use, make it like an acronym. No, sa ano po. Kaya we are victorious every day. No, hindi ko maintindihan. Gusto pala ng Panginoon sa church na ito, paalalahanan lagi kayo kung ano ang posisyon ninyo kay Kristo. Amen? Praise God. Pwede